Hello, good day guys. Good morning. Ito nga pala si Jepoy at ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share about the truth, about God, about Lord Jesus, about everything around us. Gusto ko lang i-share sa inyo na marami talaga hindi nakakaunawa talaga. Nakakaunawa talaga ng katotohanan. Walang nakakaunawa ng katotohanan kasi nilinlang kayo ng mga religion, government, lahat nilalansin kayo lahat. So, ang katotohanan, hindi nyo alam yung katotohanan. Akala nyo na maging member lang kayo ng Catholic, maging member lang kayo ng mga religion nyo, maging member lang kayo ng kung sino-sino, maligtas na kayo. Hindi yan ang katotohanan dito. Totoo talaga. Dahil ang totoo, yung mga religion na yan, katulad ng Catholic, Iglesia ni Cristo, mga JIL Church, walang kinalaman sa Diyos yan. Kumbaga, ang katotohanan dito, sila nagtatayo lang talaga ng religion para sa pera. Yun ang totoo dun. Kasi kung pag-aaralan natin yung banal na kasulatan at kung pag-aaralan natin yung tungkol sa lumang tipan at sa bagong tipan, kung pag-aaralan natin, si Satanas na talaga yung gumagawa ng masama rito. Di ba? Ano bang sinabi ng Diyos sa atin? Ano bang sinabi ng Diyos sa atin? Napakalinaw, di ba? Maging mabuti, maging maibigin, maging mapagmahal. Di ba? At gumawa ng mabuti. Mahalin ang kapwa. Ganun lang kasimple. Kasi kung pag-aaralan natin at kung sisiyasatin natin yung utos ni Panginoong Jesucristo, wala naman inutos si Panginoong Jesus. Si Panginoong Jesucristo, wala naman siyang inutos na magsimba ka linggo-linggo, mag-prayer meeting ka, or mahal na araw ka. Walang ganun. Anong utos ni Panginoong Jesucristo? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso't isip at kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Yun lang ang utos ng Panginoong Jesus. Sabi nyo, utos lang naman ni Panginoong Jesus yan. Hindi yan galing sa Ama. O ganito. O diba, sabihin ng iba gano'n. Sabihin ganito, mga Iglesia ni Cristo, ganyan mag-isip eh. O sabihin natin, diba, tandaan lang natin yung sinabi ni Panginoong Jesucristo. Ano yun? Naparito ako sa lupa upang hindi ganapin ang aking sariling kalooban, kundi ganapin ang kalooban ng Diyos Amang nagsugo sa akin. So meaning, sa madaling salita, yung mga utos ni Cristo, ang nagdidictate nun kay Lord Jesus, ang Diyos Ama, si Ama. Kaya yung utos na yun ni Panginoong Jesucristo ay kalooban ng Diyos Ama. Di ba? Wala na, sa totoo lang kung pag-aaralan natin maigi, wala na ito, nalinlang na talaga yung sanlibutan dito. Yung mundo, nalinlang na talaga. Wala na. Paano ko nasabi? Ganito, yung ordinaryong tao, sabi ganito, galit na galit. Sabi, mukhang pera yan, nahuhumaling sa pera yan. Magalit na galit. Pero iisipin natin, di ba? Bakit nagtatrabaho ang tao? Di ba dahil sa pera? Hindi para mabuhay, dahil sa pera. Kalukuhan lang nila yan, dahilan lang nila yan. Dahil sa pera. Hindi lang paghahanap buhay yan. Paghahanap pera yan. Di ba? Maglulukohan pa ba tayo rito? Di ba? Maglulukohan pa ba tayo? Ay no, yun lang totoo rito. Wala na nalinlang na to niyan, sa talas talaga eh. Nalinlang na. Paano ko nasabi nalinlang?
Kasi yung Biblia, kung pag-aaralan natin yung kasaysayan, yung Bible, pinalitan na yan ng mga Romano. Kaya nga nung yung mga kasulatan, pinatago lahat yan ng mga unang Kristiyano. Kaya nga yung Dead Sea Scroll o yung Book of Isaiah, kailan lang natagpuan yun? 1947 or 45. 1945 lang natagpuan yun na ilagay sa Bible. Diba? Ibig sabihin, tinatago talaga yung tuloy na banal na kasulatan kasi nga, inaaral ng mga Romano yan sa pamamagitan ng Council of Nicaea. Inaaral nila yung Biblia para palitan. Hindi yung sa katotohanan kasi nga pag hindi nila pinalitan yung Bible o yung mga banal na kasulatan, pag hindi nila pinalitan yung aral yan, hindi sila mananatili sa kapangyarihan. Yun. Pinalitan yung Bible pa dahil sa kapangyarihan. Dahil sa pagkagalit sa kapangyarihan ng mga Romano. Yun ang katotohanan dito. Wala na. Diba? Maniwala naman kayo sa hindi ko na problema yan. Diba? Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kasi talagang niloloko na kayo. Kasi common sense lang, diba? Common sense lang. Mapipigilan ba ng pagsimba mo linggo-linggo? Sa simbahan, pagsimba mo linggo-linggo, yung pagkakasala mo, mapipigilan ba yun? Di ba? Papupunta ka ba sa langit? Magsimba ka lang linggo-linggo? Hindi. Mapupunta ka sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun. Kahit magsimba ka linggo-linggo, wala ka sinungalingan lahat yan. Diba? Kasi isipin nyo lang maigi, use your common sense, diba? Isipin nyo lang maigi. Nung unang panahon, diba, nung lumang tipan, diba lagi nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Handsome talaga siya sa lahat ng bagay. Handsome siya talaga. Diba? Kasi malalaman mo lang talaga yan kasi ang Diyos talaga mapagmahal yan. Gusto niya rin na maging maibigin ang tao sa kapwa nila at sa Kanya. Kasi ang Diyos talaga pag-ibigin Diyos eh. Pag-ibigin Diyos na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang nasusulat doon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So meaning, Diyos ay pag-ibig. Diba? Ang kalooban niya talaga pag-ibig. Diba? Kasi hindi maisip ng tao yun. Common sense lang. Sino bang gagawa ng masama rito? Diba? Isipin nyo lang. Sino bang gagawa ng masama rito? Ang Diyos Ama? Si Kristo? Ang mga tagalangit? Hindi. Si Satanas lang. Use your common sense. Kaya pag isipin nyo, ito lang piece of advice. Pag may nangyayari hindi maganda sa inyo, di ba? Hindi ang Diyos yun. Hindi si Panginoong Jesucristo yun. Si Satanas yun. Kasi siya lang naman na nagdadala rito ng kamalasan, problema, pagdurusa at paghihirap, sakit lahat. Kasi kung isipin nyo lang maigi, kung isipin nyo, lilikain ka ng Diyos. Lilikain ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng buhay, bibigyan ka niya ng katawan, bibigyan ka niya ng pagkatao, tapos lalagyan ka niya ng sakit. Diba? Ano palagay niyo sa Diyos? Wala magawa, nagtitrip? Hindi siya ganun. Kumbaga, use your common sense. Kaya pag may nangyayaring hindi maganda sa inyo, huwag niyo ibibintang sa Diyos kagad yan. Sasabihin niyo, pagsubok sa akin to ng Diyos, ganun sa akin yun. Bakit? Bakit ka susubukan ng Diyos? Propeta ka ba? Diba? Ang sinusubukan ng Diyos, yung mga propeta niya, yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga patriarka.
Yan yung mga sinusubukan niya. Kaya, yung katarantaduhan yung iniisip ng mga tao. Magkasakit ako ng cancer, sinusubukan ako ng Diyos. Tangina, pagsubok ba yung cancer yan? Tarantado mo. Tangina, kasi mga wala kayong pananampalataya. Wala talaga. Kasi talagang totoo lang, kung isipin lang natin maigi. Naikalas na talaga ni Satanas ang tao sa Diyos eh. Naikalas na talaga sa pamamagitan ng religion, sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng gobyerno, sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng lahat. Dahil totoo wala na talaga naikalas na ng ni Satanas ang Diyos sa tao. Simula nung binago yung Biblia, dahil sa pagkagalit sa kapangyarihan, kaya nung binago na yung Biblia, nawalan na ng hindi na alam ng tao yung katotohanan. Kumbaga, naniniwala na sila kung ano yung sasabihin ng Katoliko, kung ano sasabihin ng mga born again, ng mga religion na. Diba? Hindi mo nga maintindihan kung bakit ka may puso eh. Diba? Kasi isipin nyo lang maigi. Pera lang ba ang dahilan ng buhay ng tao? Diba? Yun lang isipin niya eh. Pera lang ba yung pera lang ba yung dahilan ng buhay ng tao? Hindi ba yun lang isipin nyo? Ano yung nabuhay lang ang tao dahil sa pera? Hindi ganun. Dahil ang totoo, ang tao nilikha para sa pag-ibig. Diba? Use your common sense eh. Kasi kumbaga, isipin mo lang maigi. Bakit yan nilikha ng Diyos yung isipan ng tao pa natututo, natututo, nagkakaroon ng kaalaman. Diba, ba't ka ganun? Diba, isipin mo lang. Kasi yung ano mo, kung iisipin mo lang, yung pag-iisip mo rin mismo, pag-iisip, tsaka yung ikaw, yung tao na rin mismo, kung yung pag-iisip niya, yung puso niya, yun na rin yung patunay kung ano talaga yung buhay na walang hanggan. Kasi sa totoo yung panahon na to lululis talaga kung ano yung buhay na walang hanggan. Kasi use your common sense. Bakit ganito yung isip ng tao? Bakit natututo? Bakit may sa mga karanasan? Bakit umiibig? Di ba? Sa kung paano ginawa yung isip, kung paano ka nagkaroon ng puso, malalaman mo na kung ano yung buhay na walang hanggan. Yun ay yung paggawa ng mabuti. Di ba? Kailangan mo maging creative dito. Kung ano yung magiging ambag mo rito. Halimbawa, kung ano yung kakayahan at abilidad mo, yun ang magagamit mo sa buhay na walang hanggan. Kumbaga, itong mundo, kung isipin na natin, itong mundo, pagsubok lang to. Dito mo pag-aaralan kung saan ka magaling, kung ano ba yung nasa puso mo, kung ano ba yung gusto mong gawin, di ba? Kung ano yung mga gusto mong gawin, pagpunta mo sa buhay na walang hanggan, yun na yung magagawa mo, di ba? Halimbawa, inventor ka, gano'n mangyayari sa'yo. Halimbawa, mang-aawit ka, yun yung mangyayari sa'yo sa buhay na walang hanggan. Hindi dito yan. Dito mo lang mahanapin kung saan ka magaling, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Halimbawa, pagluluto. Di ba, pagluluto. Malamang pagpunta mo sa buhay na walang hanggan, magiging tagaluto ka ron. Kasi yun yung passion mo at pagmamahal mo. Kasi ngayon, walang hanggang kaligayahan nga eh. Ano ba yung walang hanggang kaligayahan? Yung tatanga ka lang, tatawa ka lang, yung tutunga ka lang, gano'n. Hindi. Kung pag-aaralin natin maigi, kung gagamitan natin ng common sense natin, ay ito tinuturo sa akin ng Diyos sa mga ngayon, nararamdaman ko eh. Yun yung mga matututunan mo rito. Kung ano yung matututunan mo rito, yun ang magiging ikaw sa buhay na walang hanggan. Kasi ngayon di ba kaya nga yung pag-iisip mo, yung puso mo, lahat. Halimbawa, mga awit ka rito, yun yung nasa puso mo, yung may mga awit. Pag sa buhay na walang hanggan, malamang mga awit ka ron. Di ba? Ganun yun. Kung inventor ka rito, kung anong nasa puso mo,
malamang pag nasa buhay na walang hanggan, yun ang piniprevent ni Satanas. Diba? Piniprevent ni Satanas yan, yung malaman mo yung kakayanan mo. Ma-discover mo sa sarili mo yung kakayanan at abilidad mo na kung anong magiging ka sa buhay na walang hanggan. Paano niya binablock yun sa pamamagitan ng pera. Diba? Use your common sense. Pag naging accountant ka, okay, sikat ka rito, mayaman ka. Sa buhay na walang hanggan, ano gagawin mo ron? Diba? Wala naman bangko doon, wala naman pera doon. Saan mo gagamitin yung pagiging accountant mo? Pag namatay ka. Yan yun. Diba? Kasi, isipin lang natin maigi. Bigyan natin ng common sense. Aralin lang natin maigi. Bakit nga si Panginoong Jesucristo, karpintero? Alam mo bakit? Bakit siya karpintero? Kasi yun yung gusto niyang gawin. At gusto niya maging halimbawa sa mga tao. Di ba? O kasi alam mo yung pag nai-involve sa pera talaga, pag nai-involve sa pera, tanga-tanga yan. Tanga-tanga yan. Alam mo yung nakakabobo yan pera. Totoo, maniwala man kayo hindi. Nakakabobo yan, pera, nakakabobo yan. Paano ko nasabi? Di ba, pag mayaman ka, ay putang tumagas yung tubo. Nagkaroon ng dik sa lababo. Ngayon, siyempre mayaman ka bayad ka rito, bayad ka roon. Ay magtatawag ka ng tubero, may pera ka Tatawag ka ng tubero, may pera ka babayad ka na lang. O, di ba? Hindi ka tulad pag wala kang pera. Ay naku, may tagas yung may tagas yung lababo, di ba? Wala kang pabayad. Kaya ngayon, dahil wala kang pabayad, inaaral mo ayusin ngayon, di ba? Alam mo, wala kang alam sa pag-aayos ng tubo, pero dahil wala kang pera, pinag-aralan mo kung paano ayusin. Sino ngayon na may kakayanan? Yung mahirap na walang pera o yung mayaman na may pambayad? Di ba? Yung mahirap na walang pera kasi dahil nga sa kawalan ng pera, natututo siya ng mga iba't ibang bagay dahil sa kawalan ng pera. Hindi katulad ng mayaman na may pera. Ay, may tagas yung tubo, bayad dito. Ay, sira yung sasakyan ko, bayad dito. Di ba? Ay, madumi yung bahay, bayad dito. Tingnan mo, wala natututunan. Hindi katulad pag mahirap. Pag mahirap ka, marunong kang maglinis ng bahay. Marunong kang magtubero. Marunong kang magmekaniko. Marunong kang magluto. Di ba pag mayaman, anong ginagawa ng mayaman? Bayad dito, mabayad ng tagaluto, magbabayad ng mekaniko, magbabayad ng tubero, magbabayad ng katulong, ng kasambahay. Di ba? Hindi katulad ng mahirap. Talaga natututo ng iba't ibang bagay. Di ba? Natututo maglinis ng bahay, matututo magbugas ng plato, natututo magluto, mahirap, natututo magmekaniko, natututo lahat. Hindi katulad pag mayaman, anong ginagawa ng mayaman? Bayad dito, bayad doon, bayad dito, diba? Doon nililin lang ang mundong to Mga tao, nililin lang talaga Alam mo yung pinakabulok na walang kwentang kurso? Yung pinakawalang kwenta talaga. Yung accountancy. Alam mo kung bakit? Walang maidudulot na maganda sa'yo yan. Accountancy. Walang maidudulot na maganda sa'yo yan. Kasi pag namatay ka, wala na. Hanggang dito ka na lang. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Nalilin lang na yung tao talaga Ay naku, kasi hindi talaga nila nauunawaan kasi isipin mo lang. Bakit kaya ang pagkalikha ng Diyos sa tao, sa isipan ng tao, di ba? Natututo ng mga iba't ibang bagay, nadadagdagan yung kaalaman. Bakit ganun? Di ba? Kasi nga, yun nga yung buhay na walang hanggan. Di ba? Ang totoo sa buhay na walang hanggan, ito yun. Hindi alam to ng mga kasi yung mga tanga yan.
Kasi kung ano yung matututunan mo rito, kung ano yung nasa puso mo rito, halimbawa pag-awit, pag namatay ka, doon ka sa buhay na walang hanggan, magiging mga awit ka ron. Diba? Katulad ni Panginoong Jesucristo, Karpentero. Pag namatay ka, pag napunta ka sa buhay na walang hanggan, magiging karpentero ka. Diba? Ganun yun. Ay, nako. Kasi isipin mo lang eh, bakit kaya ganito ang tao? Natututo sa isipan, 'di ba? Ba't kaya ganito yung puso? 'Di ba? Yun ang isipin mo eh. Kasi yung isip na rin mismo, yung isip na rin mismo ang patunay at yung puso na rin yung patunay kung ano kayong magiging sa buhay na walang hanggan eh. Kumbaga, para hindi ang ginagawa kasi ni Satanas, para hindi mo yan ma-discover sa sarili mo. Ang ginagawa niya, pera ang para malinlang niya yung tao. Pera yung mahalaga, edukasyon yung mahalaga, makinig ka sa gobyerno, mag-religion ka, yung mga panlansing niya. Tapos, kailangan ikaw yung maging pinakamayaman, yan yung mga yan yung mga panlansing niya. Kasi anong saysay niya sa buhay na walang hanggan? Kung maging pinakamayaman ka rito, mamamatay ka lang din naman dito. 'Di ba? Ibig sabihin lang nun, kasi kung pag-aaralan na natin maigi, kung lalawakan natin yung isip natin, kung bibigyan natin ng common sense, isipin lang natin eh. 'Di ba? Narito tayo, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa mundong ito para patunayan natin sa Kanya nakarapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Yun. Wala na to. Wala na, sira na to. Totoo lang. Wala na to. Kasi use your common sense eh. Hindi nyo naiisip yan dahil sa religion. Hindi nyo naiisip yan dahil sa pera. Hindi nyo naiisip yan dahil sa government. Hindi nyo naiisip yan dahil sa religion. Hindi nyo alam yung government na yan. Panlangsin lang yan ni Satanas. Para mapokus sa iba't ibang bagay yung atensyon nyo. Para hindi nyo ma-discover sa sarili nyo kung saan kayo magaling. Kasi kung saan kayo magaling, yun kayo sa buhay na walang hanggan. Pine-prevent yan ni Satanas na ma-discover niya yun sa sarili nyo. Kaya ginagamit niya yung religion, pera, gobyerno at edukasyon. Yan yun. Maniwala man kayo sa hindi. Nasa sa inyo na yun. Di ba? Yun lang yung totoo rito eh. Yun lang yung totoo rito. Wala na talaga, totoo lang talaga, nalinlang na talaga ni Satanas ng tao. Wala na, hindi na nila alam yung katotohanan. Diba? Isipin ko lang eh. Diba? Paano mo ba makikilala ang Diyos? Diba? Isipin nyo na. Paano nyo ba makikilala ang Diyos at si Kristo? Sa pamamagitan ng pagsimba linggo-linggo? Pag-attend sa prayer meeting? Hindi. Makikilala nyo ang ang Diyos Ama at Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi pag binasa mo yung Biblia, kung talaga meron kang pag-ibig at pananampalataya, pag binasa mo yung Biblia, simula Genesis, basahin mo hanggang Apocalypse, hanggang Revelation, basahin mo. Pag binasa mo yan ng buong puso, malalaman mo kung ano yung katotohanan at hindi. Use your heart. Gamitin mo ang pinyo ang puso mo. Dahil ang totoo, ito totoo, maniwala man kayo sa hindi. Alam ko wala maniniwala rito dahil sa mga religion naniniwala ang tao eh. Maniwala man kayo sa hindi. Diba? 5% na lang ang totoo sa Biblia. 95% kasinungalingan nila.
Kasi alam niyo yung Biblia, pinalitan na ng Romano yan sa pamamagitan ng Council of Nicaea. Oo, kung sa tingin nyo nagsisinungaling ako, mag-research kayo. Kayo mag-search yan. Council of Nicaea. Ang spelling yan, Nicea. Council of Nicaea. Inutos yan ni Emperor Constantine the First. Emperor Constantine the First. Inutos ni Emperor Constantine the First na kolektahin ng lahat ng banal na kasulatan. Di ba? Tapos yung kasi, siyempre kailangan, kasi ganito yan, common sense. Kasi kailangan nilang kolektahin ng lahat ng banal na kasulatan para malaman nila kung ano yung papalitan nila at kung ano yung hindi nila papalitan. Kasi kung hindi nila kukolektahin yung mga banal na kasulatan, anong papalitan nila? Anong ilalagay nila sa banal na kasulatan, di ba? Kaya kinukolekta nila yan. Yun. Ay nako, sa totoo lang. Di ba? Common sense. Ano ang paano po papalitan yung isang bagay kung wala ka naman ng bagay na yun, di ba? O kailangan mo ma-obtain yung bagay na yun para mapalitan mo. Ganun. Kaya yan ang ginawa ng mga Romano sa pamamagitan ng utos ng Emperor Constantine na kolektahin ng lahat ng banal na kasulatan. Tapos binuo niya yung Council of Nicaea para pag-aralan yung Biblia at palitan in belief sa mga Katoliko, sa mga Romano. Di ba? Ito yung patunay ko kung kasinungalingan na yung nasa Bible. Ito yung patunay ko. Nakalagay sa Bible. Ito literal to. Nakalagay sa Bible. 900 years old daw si Adan nung namatay. Kasinungalingan yan. Bakit? Nung panahon na nilikha si Adan, wala pang months nun, wala pang days nun, wala pang years nun, wala pang numbers nun, wala pang letters nun, wala pang kahit ano nun. Andun lang ang Diyos at si Adan. Diba? Paano mo malalaman ang edad ni Adan? Diba? Paano nila malalaman yung edad ni Adan? Hindi naman nila alam kung kailan nilikha si Adan. Kasi nga wala pa namang years nun, wala pa naman days nun, wala pa naman months nun. Wala pang kahit ano. Kaya paano mo ma-determine kung kailan nilikha si Adan? Kaya paano mo ma-determine na 900 years old na si Adan? Eh wala pa naman taon nun, wala pa namang araw nun, wala pa namang buwan nun. Wala pa naman nung kahit ano, kahit numbers, kahit letters, wala pa nun. Ang tanging nandun lang, ang Diyos. Paano malalaman na 900 years old si Adan? Diba? Yan ang isa sa kasinungalingan. Diba? Walang nakakaalam kung anong edad ni Adan. Kasi walang nakakaalam na tao kung kailan nilikha ng Diyos si Adan. Wala yan. Wala nga sinabi ang Diyos eh. Kasi wala nga days and months nun eh. Paano mo ma-determine yun? Paano mo malalaman yun? Eh wala nga letters nun, wala nga numbers nun. Di ba? Pag walang letters, walang numbers, walang months, walang years, walang days. Kasi nga wala pang letters nun, wala pang numbers nun, wala pang kahit ano nun. Paano nila nalaman? Paano nila nalaman na ilagay sa Bible kung anong edad na ni Adan? Bakit? Alam ba nila kung kailan nilikha ng Diyos si Adan? Hindi. Yan yung isa sa mga kasinungalingan na nilagay sa Biblia. Kayo mag-isip. Use your common sense. Diba? Maniwala man kayo hindi. Use your common sense. Kayo mag-isip. Diba? Paano nila malalaman? Diba? Kung ano ang edad ni Adan. Diba? Paano nila malalaman yun?